Tugatog ng buhay. Kabanata 1985. Nasa ibaba ang kabayanan sa downtown na may matinding trapiko. Ang labanan kanina ay hindi masyadong nakatawag ng pansin. Gayunpaman, ngayong lumitaw ang 1,000 talampakan na Vajra Phantasm kasama ang dumadagandong na mga Buddhist na sutra na umaaligid sa kalangitan, hindi lamang ang mga miyembro ng American Defense Bureau kundi ang lahat ng mga mortal sa ibaba nito ay nakarinig ng mga sutra. Boom! Tarat-tarat! Agad namang nagulat ang isang babaeng nagmamaneho ng pribadong sasakyan nang makita niyang lumitaw ang Vajra Phantasm sa kalangitan. Nang hindi sinasadya, nabangga niya ang isang sasakyan sa harap niya. Isang lalaking may dalang bulaklak na magpo-propose na sa kanyang kasintahan ay agad na nahulog ang mga bulaklak sa lupa at ang singsing sa kanyang kamay ay gumulong sa kanal nang makita niya ang Vajra Phantasm. Tumangala siya sa langit. Oh my gosh! Ang mga katulad na eksena ay nilalaro sa buong Michigan. Ang mga monghe at madre sa loob ng mga templo at libo-libong mga sumasamba sa Budismo ay lumuhad at napaluha. Inihayag ni Bodhisattva ang kanyang sarili. Pagpalain si Bodhisattva. Bodhisattva, mangyaring hayaan akong manalo sa bawat taya ngayon. Maging ang mga miyembro ng Defense Bureau ay natigilan. Anong uri ng supernatural na kapangyarihan ito? Napakasarap ng nilagang, tama. Sa sandaling iyon, ang Vajra Phantasm ay naglabas ng palad. Dakilang makapangyarihang Divine Palm. Patayin. Buzz. Ang maliit na bundok na parang palad ay idiniin pababa sa mga miyembro ng Defense Bureau na may kahangahangang aura. Bilisan mo at tumakbo. Sigaw ng isang lalaki kaya nagkalat ang mga tao sa lahat ng direksyon. Gayunpaman sa sandaling ito tumalon si Alex sa Sword of the Universe at nagmamadaling tumakas sa kabilang direksyon sa bilis ng kidlat. Ilang saglit na natigilan ang ilang miyembro ng Defense Bureau nang makita nilang tumakas siya sa sarili nilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang Vajra Phantasm sa kalangitan ay biglang naglaho sa manipis na hangin tulad ng isang mirage. Ang palad ay hindi natampol. The Asterisk Man, ito ay isang multo. Naloko tayo. Kabulin mo siya. Ayaw ni Alex na mag-aksaya ng oras dito para sa isang nakamamatay na laban. Matapos samantalahin ang pagkakataong makatakas, agad siyang tumakbo patungo sa kanyang tahanan sa California. Si Richard Asterisk. Kasabay nito, si Darnick Young ay kasama ng isang grupo ng mga kinatawan mula sa mga opisyal na pamilya sa Young Manor sa Imperial Capital. Pagkatapos ng Grand Conference, binigyan ni Chief ng utos ang mga miyembro ng American Defense Bureau na hulihin ang mamamatay tao, si Jade Benmore. Sa pagtingin sa oras, dapat ay nakagawa na sila ng kanilang hakbang ngayon. Sabi ni Darnick. May nagtanong pero masyadong malakas ang combat power ni Jade Benmore. Ang mga miyembro ng Defense Bureau ay dapat na walang kapantay para sa kanya, tama ba? Umiling si Darnick habang sinabing kung gayon wala kang ideya tungkol dito. Ang American Defense Bureau ay isang entity na nangingibabaw sa Flying Eagles. Mayroong puno ng mga masters at kahit advanced na mga armas sa loob. Kahit na malakas si Jade Benmore, mahirap para sa kanya na gumawa ng marami ng mag-isa. At saka kung maglalakas loob siyang salakayin ng mga miyembro ng Defense Bureau, pagtataksil na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas sa kanyang kapalaran anuman ang mangyari. Si Richard Asterisk. Whoosh! Sumugod si Alex sa harapan ng Rockefeller Manor. Sa isang sulyap, namumugto ang kanyang mga mata sa galit. Nakita niya ang buong manor na naging guho. Ito ay raised sa lupa. Ngayon, sina Dorothy, Waltz, Maya, at ang iba pa ay isinisiksik ang kanilang mga sarili sa isang defensive formation na itinayo noon ni Alex at nagpupumilit na suportahan ang kanilang sarili. Sa kanyang pagtataka, 30 o higit pang mga magsasaka ang magkakasamang umaatake sa porma sayon sa paligid. Lahat ng babae sa loob ay nasugatan at ilang tao ang nakahandusay sa lupa. Hindi malinaw kung sila ay buhay o patay. Hindi alam kung saan nagpunta si Jade. Samantala, mabilis siyang naabutan ng 20 mahigit pa kanina. Alex Rockefeller, wala ka ng ibang matatakasan. Isuko mo ang iyong sarili. Sigaw ng isang lalaki.
Makalipas ang ilang segundo, kinubkob siya ng isang grupo ng mga tao. Bayaw! Ito ay bayaw! Sigaw ni Beatrice. Puno rin siya ng dugo at may ilang dagwang sugat din sa kanyang katawan. Alex, tumakbo ka dali. Bilisan mo at tumakas. Sigaw ng iilang babae doon. Marahil silang lahat ay nawala ng pag-asa. Ang estado ng pag-iisip ni Alex sa sandaling ito ay nagwawasak. Tuguan ang magkabilang mata niya. Lahat kayo ay nararapat na mamatay. Persephone's Folly Bridge, lumabas ka. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1986. Si Alex ay umungal at ipinadala ang banal na kapangyarihan ng 1,000,000 puntos mula sa kanyang ginintoang core papunta sa Persephone's Folly Bridge sa kanyang palasyo ng isip. Sa sumunod na segundo, narinig niya ang isang parang bata na boses na nagsasabing, ito lang ang banal na kapangyarihan ng 1,000,000 puntos. Napakatagal na pero isang beses mo lang akong tinawag. Mukhang hindi naman ganoon kaganda ang kakayahan mo. Sa sandaling iyon, natahimik si Alex saglit. Kailangan kong gumastos ng 1,000,000 punto ng banal na kapangyarihan para magamit ka minsan. Sa tingin mo ba gusto kong sunugin ang aking mga daliri para sa iyong kapakanan? Kung hindi dahil wala akong ibang mapagpipilian sa pagkakataong ito, hindi ko gugustuhin gamitin ka. Siyempre, lahat ng mga kaisipang ito ay dumadaloy lamang sa kanyang isipan. Hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Pagkatapos sa ilalim ng parang bata na ungol ng Persephone's Folly Bridge, ang espasyo ng mundo ay tila nabasag ang isang walang laman. Ang isang sinaunang tulay na bato na may bahid ng dugo ay dahan-daang nakaunat mula sa kawalan. Kung ikukumpara sa dati ng ginamit na Persephone's Folly Bridge, ang batong tulay sa pagkakataong ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa nauna. Marahil si Alex ay walang gaanong banal na kapangyarihan sa kanya noong nakaraang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, agad siyang namuhunan ng 1,000,000 puntos. Sa kalangitan sa itaas ng Rockefeller Manor, hindi, sa loob ng 10 milyang radius, makikita ang Persephone's Folly Bridge. Sa ilalim ng Persephone's Folly Bridge, ang tubig ng Styx River ay lumundag na parang walang hanggang pag-iral. Wow! Nagkaroon ng nakakatakot ngunit malungkot na sigaw sa buong mundo. Paulit-ulit na para bang sabay-sabay na umiiyak ang mundo. Ang lahat ng mga tao sa California ay natigilan habang nakatingin sila sa Persephone's Folly Bridge na lumabas mula sa kung saan sa kalangitan at nakarinig ng umiiyak na tunog. Lahat ay parang mga iskulturang luad, hindi gumagalaw. Habang umaagos ang kalungkutan sa kanilang mga puso, hindi nila napigilan ang mga luhang umaagos sa kanilang mga mukha. Ang mga miyembro ng Koanihan ng Depensa ng Amerika ay nagpasa ng bigat. Ang kagilahilalas na eksena ay bumulaga sa kanilang lahat. Gayunpaman sa sandaling ito, ang mga taong iyon na dati nang niloko ni Alex sa Voucher Phantasm ay sunod-sunod na sumigaw, lahat huwag magpanik. Manatiling kalmado. Isa lang itong ilusyon. Isa lamang itong ilusyon. Ang taong ito ay mahusay na gumawa ng mga mirage tulad ng mga illusory na bula. Lahat huwag pansinin at tanggalin ang kontrabida na ito ng mabilis. Isang eksperto sa Spirit Severing mula sa American Defense Bureau ang pinakamabilis na nag-react. Agad niyang sinugod si Alex. Gayunpaman sa sandaling ito, ang malamig at walang awa na tingin ni Alex ay bumalot sa kanya. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang Persephone's Folly Bridge ay bumaril ng isang itim, sinaunang bakal na kadena na may whoosh at agad na tumagos sa dibdib ng lalaki. Ang ekspertong Spirit Severing ay biglang nanginag at ibinaba ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang dibdib. Puno siya ng kawalang paniwala. Ito. Isa ba itong ilusyon? Gayunpaman, naramdaman niya ang mabilis na pag-ubos ng kanyang puwersa sa buhay. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging isang tumpok ng alikabok sa loob lamang ng isang segundo at natangay ng hangin, ngunit ang kadena ay nakagapos sa kanyang kaluluwa. Mabilis itong kinaladkad pabalik sa Persephone's Folly Bridge at naglaho sa bug zone ng usok. Biglang tumahimik ang eksena. Ano ito? Maaaring ito ay isang ilusyon din. Holmes, nandyan ka ba? God Asterisk Smith, sagutin mo ako kung nandyan ka.
Gayunpaman, walang sumagot sa kanya. Tanging ang patuloy na pag-iyak na tunog lamang ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Isang miyembro ng American Defense Bureau na hindi nakayanan ang malungkot na kapaligiran, ay itinuro si Alex at galit na sumigaw, "Alex Rockefeller, alam kong ikaw ang nasa likod nito. Huwag mong isipin na matatakot kami sa iyo dahil lang sa gumamit ka ng ilang mapanlinlang na panlilinlang. Lahat sabay na tayo." Oof! Ang isa pang bakal na kadena na nag-drill out sa Persephone's Folly Bridge ay tumagos sa lalamunan ng lalaki. Ang lalaking ito ay napunta sa parehong kapalaran ng naunang lalaki. Namatay ang pangalawang lalaki. Ito. Parang hindi ilusyon, tama. Nararamdaman kong patay na talaga siya. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Ano ba itong malagim na tulay na ito? Isang eksperto sa Peak Spirit Severang ang umungal, huwag mong hulaan. Hindi natin hahayaang talunin niya tayo isa-isa ngayon. Isa lang ang kadena niyang bakal. Magkasama tayo at kalimutan ang tungkol sa utos ng mga nakatataas. Nauuna ang pagpatay sa kanya. Magbibilang ako hanggang 3 at sabay-sabay tayong lahat. Kabanata 1987. 1. 2. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alex. 3. Nang isigaw ng eksperto ang salitang tetlo. Isang malaki at itim na masa ng mga kadena na bakal ang bumaril mula sa Persephone's Folly Bridge. Agad nitong pinatay ang lahat ng miyembro ng American Defense Bureau bago ay drag ang kanilang mga kaluluwa sa Persephone's Folly Bridge. Natapos ang labanan sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, ang Persephone's Folly Bridge ay dahan-daang nag-drill pabalik sa kawalan at naging isang stream ng liwanag, bumalik sa palasyo ng isip ni Alex. Ang boses ng tool na espiritu na nagpang-agot kay Alex ng kanyang mga ngipin sa poot ay dinala. Ang banal na kapangyarihan ng 1,000,000 puntos ay masyadong maliit. Hindi ito sapat para sa aking pampaganya. Gusto ko ng 10,000,000 puntos sa susunod. Ano? Bakit hindi mo ninakawan ng isang tao? Pinanakawan kita. Si Richard Asterisk. Wala nang pakialam si Alex sa matakot na batang ito. Nagmamadali siyang tumakbo sa mga guho sa loob at naglakad papunta sa spell formation. Bayaw! Napakalakas mo! Sabay talo ni Beatrice kay Alex. Ibinaba siya ni Alex at nagmamadaling tiningnan ang kalagayan ni Dorothy. Dorothy, anong nararamdaman mo? Ayos ka lang ba? Sabi ni Dorothy, okay lang ako. Maliit na bagay. Pagkasabi niya nun ay hinawakan niya ang tiyan niya. Magaling din sila. Nakahinga ng maluwag si Alex at agad na ginamo ang mga nasugatan habang sinabi niya, nasaan ang aking amo, si Jade Benmore? Nandito ako. Isang figure ang kumikislap. Ang 18 taong gulang na si Jade ay sumugod, ngunit basang-basa siya sa dugo at may malalim at mahabang sugat na patuloy na dumudugo sa kanyang likod. Maging si Alex ay nabigla. Sa kanyang sorpresa, kahit na ang isang makapangyarihang eksperto na tulad ni Jade ay nahulog sa isang kahabag-habag na kalagayan. Kanina tumakas siya matapos maakit ang 2 pinakamataas na eksperto. Kung hindi, ang mga tao ay magdusa din ang resulta. Ginawa rin ba ito ng mga miyembro ng American Defense Bureau? Tanong ni Alex. Anong uri ng departamento ang American Defense Bureau? Sabi ni Jade, ang Amerika ay napakalaking bansa. Ang pinakamataas na pangkat ng mga tao ay natural na gustong magkaroon ng mga garantiya sa kaligtasan. May mga taong handang magtipon sa paligid ng mga taong iyon. Ganyan dumating ang American Defense Bureau. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, si Darnick Young ay nakipagtulungan sa maraming pamilya sa opisyal na antas at ipinatawag ang Grand Conference upang pilitin ang hepe na magbigay ng utos upang ang American Defense Bureau ay makagawa ng hakbang laban sa amin, ang master at disipulo. Bilang karagdagan, pinaypayan ni Darnick Young ang apoy at naghasik ng alitan sa mga tao. Hindi na tayo ligtas dito at kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Sabi ni Alex, nagkataon lang na kailangan kong iligtas ang isang tao sa isang lihim na kaharian. Tanong ni Jade, sino ang ililigtas mo? Diastormer. Anong nangyari kay Diastormer? Tumingin si Dorothy.
May nakakita sa kanya na nahaharap sa isang desperado na sitwasyon sa lihim na kaharian. Hindi alam kung patay na siya o buhay. At buntis siya. Sandali namang natigilan si Dorothy. Pagkalkula ng mga araw, hindi kaya mas naunang nagalihi si Dai kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Jade, umalis muna tayo sa lugar na ito. Mag-uusap tayo mamaya. Ngayong 50 o higit pang miyembro ng American Defense Bureau ang namatay dito, ang mga nakatataas na Amerikano ay dapat na galit at hindi makontento hanggat hindi nila tayo pinapatay. Naniniwala akong isang malaking grupo ng mga eksperto ang papunta na rito. Sabi ni Waltz, pero, ang dami naming tao dito. Paano tayo lilipat? Noon lang tumingin si Jade sa direksyong silangan. Darating sila. Malapit na. Sa sandaling ito, huminga si Alex at sinabing, mayroon akong isang lugar na maaaring magbigay ng pansamantalang tirahan para sa lahat. Tanong ni Jade, nasaan na? Kala Temple. Habang marahang winawagayway ni Alex ang kanyang kamay, may lumabas na teleportation portal sa harap ng karamihan. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1988. Ang Kala Temple ay ang huling purong lupain ng Budismo noon. Inakala ni Saitagarbha na si Alex ang magiging Panginoong Buddha kaya iniwan niya ang pamana kay Alex. Kasabay nito, binigyan din niya si Alex ng kontrol sa buong Kala Temple para sa kanyang paggamit. Tulad ng sinabi sa Budismo, upang makita ang isang mundo sa isang wildflower at isang body sa isang dahon. Ang Kala Temple ay hindi umiiral sa anumang espasyo sa Earth ngunit ito ay nagmula sa ibang kaharian. Ang teleportation portal sa ilalim ng malaking lawa noon ay isa lamang sinaunang space trail na konektado sa Kala Temple. Pagkatapos ng lumabas si Alex sa Kala Temple noong panahong iyon, ganap niyang nakontrol ang pinto. Umiral ito sa loob ng kanyang cardiac acupoint. Ito ay sinabi na kakaiba, ngunit ito ay isang matinding sukatan ng Budismo. Ngayon ang napakalaking pinto ng sinaunang space trail na umiral sa cardiac acupoint ni Alex ay mukhang kasing laki ng lingga. Gayunpaman, kapag ito ay nabuo at lumabas, maaari niyang kontrolin ang laki nito sa kalooban. Nang iwagayway ni Alex ang kanyang kamay, lumitaw ang isang teleportation portal na konektado sa Kala Temple. Hindi lang si Dorothy at ang iba ang nagulat, maging si Jade ay natulala. Matagal na siyang nakikibahagi sa maraming larangan ng digmaan, ngunit ito ang unang pagkakataon niyang masaksihan ng isang misteryosong eksena. Hindi pa siya nakarinig ng isang tao na maaaring magdala ng teleportation portal sa kanya sa lahat ng oras. Tumigil ka na sa kakasigaw. Bilisan mo. Malapit na sila. Udyok ni Alex. Maya-maya, isa-isang dumaan ang mga tao sa teleportation portal. Sa ilalim ng isang pagsabog ng pagkahilo, dumaan sila sa sinaunang daanan ng kalawakan at pumasok sa templo ng Kala. Sa unang tingin, nakita nila ang 1,000 talampakan ng taas na skyscraper, malaking pinto. Sa isang iglap, maraming tao ang natigilan, lalo na ang mga taong tulad ni Beatrice at Claire na walang alam tungkol sa cultivation realm. Mailalarawan lamang na sa sandaling ito, mukhang nasira ang kanilang mga pangunahing halaga. Maya-maya, sumugod na rin si Alex. Halos 1 segundo pagkatapos niyang pumasok, dumating sa pinangyarihan ng American Defense Bureau at mga miyembro ng Flying Eagles. Nakaramdam sila ng kakaibang pagbabago sa enerhiya kaya sumugod sila, ngunit wala silang mahanap. Inalis ni Alex ang teleportation portal na iyon sa sandaling pumasok siya dito. The Asterisk Man, mataas talaga ang tingin nila sa akin. Napakaraming eksperto ang dumating dito. Hindi maramdaman ng ibang tao ang sitwasyon sa labas, ngunit bilang amo ng Kala Temple, naramdaman at nakikita pa ni Alex ang sitwasyon sa labas. Sa katunayan, ito ay dahil hindi niya tuluyang inalis ang teleportation portal kaya inalis niya o iniimbak sa kanyang cardiac acupoint. Sa halip, nakatago ito sa labas at naging maliit na node. Nakikita mo ba ang labas? Nagtatakang tanong ni Jade. Oo, sagot ni Alex. Ang mga miyembro ng American Defense Bureau at Flying Eagles ay narito lahat na may isang madilim, siksik na pulutong ng 100 tao.
Desidido ba silang patayin tayong dalawa, ang guro at alagad? Galit na galit si Alex. Wala siyang ginawang kakilakilabot na bagay. Paano siya tretuhin ng ganito? Sinabi ni Jade, ang kaguluhan na ginawa ng iyong mahiwagang kayamanan ay napakatindi na nasakop nito ang kalahati ng California. Hindi mabilang na mga tao ang nakakita sa sinaunang at walang hanggan na anomalya na may kahabag-habag na mga pag-iyak na tulad nito ay lumipat mula sa isang sinaunang mundo. Kahit na naapektuhan ako. Kung hindi ako mali, maraming tao ang magkakamali sa hitsura ng sinaunang tulay sa kalangitan para sa paglitaw ng isang uri ng nakakagulat na lihim na kaharian. Maraming tao ang gustong pumunta para maghanap ng pagkakataon. Ano ang bagay na ito sa iyo? Ito ang dahilan kung bakit ayaw gamitin ni Alex. Gayunpaman, wala siyang choice kundi gamitin ito sa sitwasyong iyon kanina. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan na magiging ganito katindi ang kaguluhan sa pagkakataong ito. Nang lumitaw ang Persephone's Folly Bridge noong huling pagkakataon, wala itong ganoong kalakas na puwersa. Master, hindi ka nagseselos dito, di ba? Tanong ni Alex. Sa totoo lang, naiinggit ako dito. Tumango si Jade. Nang makita ang kinakabahang ekspresyon ni Alex, agad niyang kinatok ang noo nito. Baka ba nag-aalala ka na aagawin ko ang iyong mahiwagang kayamanan? Kung gusto mong agawin ito, hindi ko talaga ito magagawa. Sinabi ni Jade, maraming mahiwagang kayamanan sa mundong ito, lalo na ang hindi mabilang na mga lihim na kaharian at mahiwagang kayamanan sa loob ng sinaunang puwersa ng puwersa. Nakahawak ako ng hindi bababa sa 10,000 piraso ng mahiwagang kayamanan. Iniisip mo pa ba na pagnanasaan ko itong bagay mo? Hindi pwede. Pulalas ni Alex. Di bababa sa 10,000 piraso. Anong uri ng konsepto ito? Kabanata 1989. Sabi ni Jade, malaki ang mundo pero mas malaki pa ang universo. Maaaring hindi mo maintindihan ang ilang bagay na sinasabi ko sa iyo ngayon. Sa mata ng mga sinaunang magsasaka, ang ating mundo ay maliit. Alam mo ba ito? Sa katunayan, noong sinaunang panahon, ang ating mundo ay nasa pinakamababang bahagi ng mundo na tinatawag na Mortal Land. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang mundong inabandona ng mga magsasaka ay matatawag ding wasteland. Gulat na napatingin si Alex kay Jade. Sabi ni Jade, ang hirap intindihin, di ba? Sa totoo lang, maaari rin nating pasalamatan ang bulalakaw na nahulog mula sa langit 30 taon na ang nakalilipas. Kung hindi ito bumasag sa sinaunang force field at gumawa ng isang puwang mula dito, ang mga tao sa mundong ito ay hindi maaaring mag-cultivate dahil walang espiritual na enerhiya. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito pagkatapos ng ilang sandali. Pagdating ng panahon, dadalhin kita sa isang lugar. Sige. Nag-aalala si Alex kay Daya sa lihim na kaharian kaya ayaw niyang maantala ang oras. Habang kausap si Jade, palagi niyang pinapansin ang sitwasyon sa labas. May narinig siyang nagsalita sa labas, baka nakatakas sila. Hindi sila makakatakas ng malayo para sigurado. Maghihiwalay tayo para habulin sila. Sa Rockefeller Manor bilang sentro, ang mga miyembro ng American Defense Bureau ay nahahati sa ilang mga squad at nakakalat sa lahat ng direksyon. Naisip ni Alex na ngayon na ang pagkakataon. Agad siyang dumaan sa teleportation portal ng Kala Temple at nagmamadaling lumabas dito. Pagkatapos nagtukoy siya ng direksyon at tatakas na sana. Laking gulat niya nang may hamarang sa kanya nang tumakbo siya palabas ng 100 metro. Haha, kuya. Saan ka sa tingin mo tatakas? Alam kong nagtatago ka sa malapit ngunit kaya mong iwasan ang mga tainga at mata ng napakaraming eksperto sa Defense Bureau. Malinaw na tiningnan ni Alex ang taong pumihil sa kanya. Isa itong payat na matandang nasa edad na 60. Siya ay lahat ng balat at buto na may makapal na buhok. Nakatikip ang kalahati ng kanyang mukha, ngunit ang nakalantad na mata ay mamula-mula dilaw at ang pupil sa gitna ay patayo. Ang lalaking ito, hindi tao. Matapos siyang tingnan ng malinaw, nagdesisyon kaagad si Alex, hindi maaaring maging ganito ang mga mata ng normal na tao, kaya isa itong demonyo. Ano ka ba? Tanong ni Alex at mariing kumunot ang noo ng makaramdam ng banta.
Binigyan siya ng matandang ito ng kakaibang pakiramdam. Mayroon siyang kahangahangang aura at tunog ng hangin at kulog sa pagitan ng kanyang mga paghinga. Siguradong mahirap siyang tao. Sabihin mo sa akin ano ang sinaunang tulay ngayon. Ilabas mo ito at ililigtas ko ang iyong buhay. Tanong ni Alex, hindi ka miyembro ng Defense Bureau of Flying Eagles. Sino ka? Umisi ang payat na matanda. Hindi ka pa qualified para malaman kung sino ako. Bibigyan kita ng 5 segundo para isaalang-alang ito. Kung hindi, kukunin ko ang iyong kaluluwa at itatanong ko ito ng dahan-dahan. Nakaramdam ng pag-aalala si Alex. Subconsciously, naramdaman niya na baka hindi siya mapapantayan ng matanda. Ang aura ay masyadong malakas tulad ng isang napakalaking, marilag na bundok o isang walang kapantay, dakilang demonyo. Ang gayong figure ay hindi dapat umiral sa isang lugar tulad ng Amerika. Ano ang dapat niyang gawin? Tila mababa ang tingin niya sa mga tao sa mundo. Mayroon pa ring ilang walang kapantay, malalakas na tao. Kahit na ang isang malakas na tulad ni Jade ay hindi maglalakas loob na angkinan ang kanyang sarili bilang walang talo sa mundo. Whoosh! Maya-maya lang isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling bumalik. Sila ay mga miyembro ng American Defense Bureau. Nang makita si Alex, ang mga taong ito ay sumigaw kaagad, narito ang lalaki. Pagkatapos isang lalaki na sumulyap sa payat na matandang katabi ni Alex ay malamig na nagsabi, ngayon, nandito lang kami para arestuhin ang batang ito. Lahat ng irrelevant na tao, umalis ka na lang. Sinulyapan sila ng payat na matandang lalaki at malamig na bamantong hininga, maaaring mawala kayo o mamatay. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1990. Anong uri ng mga tao ang mga miyembro ng American Defense Bureau? Hindi lamang mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, ngunit mayroon din silang mataas na posisyon. Wala silang pakialam sa mga eksperto tulad ni Jade. Para silang mga tao sa mga korte ng imperial na minamaliit ang mga hulagan noong sinaunang panahon. Sa una, ang Flying Eagle Squadron ay isa ring opisyal na organisasyon. Ito ay malayo sa gobyerno at nakatuon sa larangan ng digmaan sa sinaunang larangan ng puwersa sa nakalipas na 30 taon. Bilang karagdagan, si Jade at ang iba pa ay hindi interesado sa mga dakilang opisyal na pamilyang iyon. Ang kontrol ng Flying Eagles Academy ay nasa kamay pa ng 2 prinsipal. Gaya ng sabi ng kasabihan, ang matatalinong at karapat-dapat ng mga tao ay magiging paksa ng paninibugho. Ang katotohanan na ang Flying Eagles ay nakakalap ng hindi mabilang na mga master ay naging dahilan ng matinding inggit sa nangungunang pamunuan ng Amerika. Lalo na, ang mga pamilya ng matataas na opisyal na nagbabanta ay patuloy na nagbabantay laban sa Flying Eagles at sa Flying Eagles Academy. Naiisip din nilang maghasik ng Discord sa Flying Eagles sa lahat ng oras para lumunin nila ang buong Flying Eagles at ang Flying Eagles Academy. Nang marinig ng mga taong ito ang matandang magsalita ng mga ganoong salita sa sandaling ito, paanong hindi sila magagalit? Saan galing itong matandang umutot? Nasa libingan na ang isang paa niya. How dare he, Brad, kaya walang hiya. Maligaw ka ngayon, kung hindi, wala akong pakialam na padalhan ka ng kawawang kabaong. Hindi ka ba mawawala? Sige, babaliin ko muna ang mga paa mo. Boom! Tarat-tarat. Unang kumilos ang payat na matanda at sinampal ang mukha ng lalaki. Smack! Isang tunog ang umalangaw-ngaw. Agad na nabali ang leeg ng lalaki matapos lumiko ng 720 degrees ang ulo nito. The asterisk man, napakalakas niya. Nanginginig sa takot si Alex nang makita ang eksena. Yung patay kanina parang spirit sever ang expert, diba? Kaya paano siya mamatay sa isang sampal? Pangatlo, bro. Umungulang isang lalaki habang ang kanyang mga mata ay pumutok sa galit. Pagkatapos inilabas niya ang kanyang sandata at inilunsad ang isang mabangis na pag-atake sa payat na matanda. Gayunpaman, ang cultivation base ng lalaking ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Lumalabas na siya ay isang mahusay na magsasaka ng peak spirit severing na kalahating hakbang ang layo mula sa yugto ng Tribulation Crossing. Parehong nagkaisa ang kanyang katawan at espada.
Siya ay naging isang kidlat na tumatama sa kawalan na parang kidlat. Bahagyang gumalaw ang mga patayong pupil sa mga mata ng payat na matandang lalaki. Oof! Mariin niyang inunat ang kamay niya para bigla na lang humawak. Ang kalahating hakbang na tribulation crossing na katawan ng lalaki ay biglang huminto habang nakatingin sa lugar kung saan ang kanyang puso ay hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, natuklasan niya na ang kanyang puso ay hinukay ng buhay. Hawak ng payat na matandang lalaki ang Escarlata na puso sa kanyang kamay at patuloy pa rin itong tumitibok. Masyadong madyugo at nakakakilabot ang eksenang ito. Ang mga eksperto sa American Defense Bureau sa likod ay umatras at nagsisigaw ng takot. Dalawang mahusay na eksperto sa spirit severang ang namatay sa isang kisap mata. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Siya ay hindi isang tao na maaari nilang labanan. Gol. Pamuka ang bibig ng payat na matandang lalaki at nilamon ang sariwang puso sa isang lagok. Tulala itong pinagmamasdan ni Alex habang nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang puso. Sa kabilang banda, kitang-kita rin niya ang aktwal na hitsura ng matandang demonyo. Nang ibuka niya ang bibig niya kanina, nagbago ang anyo ng mukha niya. Hindi na ito mukha ng tao kundi mukha ng leopardo. Isa itong matandang demonyong leopard. Gayunpaman, ito ay napakalakas. Biglang naisip ni Alex na kahit nandito si Jade ay baka hindi rin siya mapapantayan. Tapos na ako para. Nagamit ko na ang Persephone's Folly Bridge minsan, ngunit ang matinding kaguluhan ay umakit ng napakahusay na demonyo. Anong gagawin ko? Patuloy siyang nakikipag-usap sa makulit na brat, ang Persephone's Folly Bridge, sa kanyang palasyo sa isip. Persephone's Folly Bridge. Diyos Persephone. Sis Persephone, lumabas ka na dali. May nangyaring kakilay-kilabot. Maaari ba akong magkaroon ng utang sa iyo ng 10 milyong puntos sa ngayon? Kailangan mo munang lumabas para tulungan akong hawakan itong matandang umutot. Pagkatapos makumplito, bibigyan kita ng 20 milyong puntos. Walang sumagot sa kanya. Kabanata 1991. Hindi siya pinansin ng D***earned na bata. Sa katunayan, ito ay isang bata na hindi nag-iisip ng maaga at walang anumang mga emosyon. Tumakbo, bilisan mo at tumakbo. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga tao mula sa American Defense Bureau na tila sila ay tinitigan ng isang sinaunang masamang espiritu nang titigan sila ng kulot na matanda. Sa sobrang takot nila ay nakaramdam sila ng goosebumps sa buong katawan nila. Nanlamig ang kanilang puwitan. May nagsimulang sumigaw at ang buong grupo ay tumakas. Tumatakbo ka ba tapos sigawan ako? Sa tingin mo ba hahayaan kong mangyari iyon ng ganoon kadali? Sigaw ng makulit na matanda. Ang mga soundwave ay sumabog at ang mga bilog ng gintong liwanag ay naglabas mula sa kanyang bibig. Ang mga sinag ng gininto ang talam ay kumonekta at agad na dumaan sa ilang 10 ng mga miyembro ng Defense Bureau. Tererat tererat. Boom boom boom. Ilang pagsabog ang maririnig. Ang mga taong iyon ay natangay lahat sa isang madugong ambon. Humph. Walang kwenta. Halos hindi ka makatanggap ng kahit isang hit. Pulong ng kulot na matanda. Pagkatapos ay binawi niya ang kahangahangang aura sa kanyang katawan at muling yumuko ang kanyang likod. Ngayon para siyang hihinto sa paghinga anumang oras. Lumingon siya para tingnan si Alex Rockefeller sa kanyang kakaibang tingin at tumawa ng nakakatakot. Anak, nakikita mo ba kung gaano ako kalakas? Kung ayaw mong maging katulad nila, maging mabuting bata ka at ibigay mo ang sinaunang tulay na iyon. Ang pagtitig ng matalim na titig ng matanda ay nagpasakit ng ulo ni Alex at nagpaigting ang kanyang katawan. Ang matanda ay naglalabas ng malakas na demonyong aura. Isang kakaibang simbolo ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay tila isang sinaunang anyo ng teksto na kahawig ng isang dragon o isang phoenix, ngunit ito rin ay mukhang isang crossover sa pagitan ng isang pagong at isang ahas. Ang malakas, kahangahangang aura ay dumaikit sa ulo ni Alex. Halos parang bundok ang nasa ibabaw niya, tinutulak siya nito sa ilog. Kung hindi dahil sa malakas na katawan ni Alex at sa suporta ng Chaos Tree sa loob, matagal na siyang napilitang lumuhod. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo.
Sa sandaling iyon, biglang may naramdaman ang kulot na matandang lalaki at tumingin sa silangang direksyon. Ang kanyang mga gintong mag-aaral ay nagkontrata. Anak, naalala kita. Babalik ako para sa'yo, sabi niya. Pagkatapos noon, sumabog ang kanyang katawan at nawala siya sa paningin ni Alex. Boom! Tarat-tarat. Ang lupa sa ilalim ng mga binti ni Alex ay biglang naputol. Ito ay dahil masyadong malaki ang pressure ng matanda. Ang mga paa ni Alex ay idiniin pababa sa lupa hanggang sa kanyang mga tuhod. Ngayon, sa wakas ay itinoon ni Alex ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang magdulot ng pagsabog. Saka lang tuluyang bumukas ang lupa. Sino ang taong ito? Bakit bigla siyang umalis? Pinunasan ni Alex ang pawis niya. Tumibok pa rin ang puso niya. Pagkatapos noon, may narinig siyang boses. Rockefeller brat. Isang figure ang mabilis na sumugod at tumayo sa harap ni Alex. Hindi inaasahan ni Alex na ito ay si Phoebe Larsen. Oh, dapat niyang tawagin siyang Yuno. Hindi kailanman tatawagan ni Phoebe si Alex ng ganoong apelyido. Elder Yuno. Tawag ni Alex. Isang katawa-tawang naisip ang biglang pumasok kay Alex. Natakot ba ang nakakatakot na matandang freak na iyon kay Elder Yuno? Kung tutuusin, medyo nakakatakot din ang background ng babaeng ito. Napakalakas na ng kanyang nag-iisang daliri. Kung narito ang kanyang aktwal na katawan, walang alinlangan na mayroon siyang hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Anong nangyari dito? Nasira ba ang bahay mo? Gulat na napatingin si Yuno sa mga guho. Mahabang kwento. Nagkataon may hihingin akong pabor sa iyo, Elder Yuno. Gusto kong pumunta sa piitan. I wonder, malaya ka bang sumama sa akin? Tanong ni Alex. Masyadong nakakatakot ang matandang iyon. Kung natatakot siya kay Yuno, kung gayon ang pananatili ni Yuno sa paligid ay ang pinakamagandang bagay para kay Alex. Oo naman. Naningkit ang mga mata ni Yuno nang marinig iyon. Hindi magandang ideya na manatili dito ng masyadong matagal. Pagkatapos noon ay umalis agad si Alex sa California kasama si Yuno. Nagtungo sila sa Imperial Capital ng napakabilis. Naroon pa rin ang ina ni Alex, si Brittany Rockefeller. Ngayong si Alex ay tinutugis ng Flying Eagles at ng Defense Bureau sa Amerika, naramdaman niyang hindi siya ligtas na iwan siya sa Imperial Capital. Pagkaalis nilang dalawa, nagtipon-tipon ang ilang miyembro ng Defense Bureau at Flying Eagles na namumutla ang mukha. Nakita nila mula sa malayo kung paano pinatay ng matandang freak ang ilang tao sa isang pitik ng kanyang daliri. Nakakatakot ang ganoong uri ng kapangyarihan. Hindi pa rin sila mapakali ngayon. Pero na. Magsumbong ka agad sa aming mga nakatataas. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1992. Si Richit Asterisk. Sa Young family ng Imperial Capital, mabilis na nakatanggap si Darnick Young ng balita na pinangunahan ni Jade Benmore ang pamilya Rockefeller ng California na lumaban sa American Defense Bureau. Isang napakalaking labanan ang sumiklab sa California at may mga nasawi sa American Defense Bureau. Si Darnick Young ay nakaupo ngayon sa tabi ng ilang kinatawan mula sa makapangyarihang mga pamilya sa loob ng gobyerno. Eksaktong naghihintay siya ng ganoong balita. Ngayong nakakuha na siya ng tumpak na balita, mas naging excited siya. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagkahilo kaysa uminom siya ng 3 litro ng white wine. Mayroon akong balita para sa lahat. Nakatanggap lang ako ng balita mula sa California na hindi sinunod ni Jade Benmore ang mga utos ng American Defense Bureau. Instead, she violently opposed the rule of law and killed many members of the Defense Bureau, malakas na sabi ni Darnick sa lahat ng nakaupo. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga kinatawan na nakaupo sa ilalim niya ay hindi nagpahayag ng kalungkutan o galit. Sa halip, lahat sila ay may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Talaga. Jade Benmore, ang B*** na ito. Naglakas loob siyang labanan ng Defense Bureau. Haha. Nakapasok na siguro ang tubig sa utak niya. Iniisip niya na hindi siya magagapi dahil lang sa mayroon siyang kaunting cultivation. Hindi niya masyadong iniisip ang American Defense Bureau.
Tingid sa kanyang kaalaman, pinapatay niya ang kanyang sarili. Paano matitiis ng master doon ang pagkakaroon ng ganoong banta? Maghintay ka. Mayabang at ignorante si Jade. Palagi niyang iniisip na siya ang pinakamahusay sa mundo. Sa pagkakataong ito, tuturuan natin siya kung sino ang tunay na master. Excited na pinuna ng lahat si Jade. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang pangalawang tawag. Commander Young, may nangyaring kakilakilabot. Nagkaroon ng malaking insidente sa California. Isang sinaunang, misteryosong tulay ang biglang lumitaw nang wala sa oras at sakop ang kalahati ng California. Ang mga miyembro ng Defense Bureau na pumunta para arestuhin sina Jade at Alex ay nawala lahat. Matapos marinig ito, napatulala si Darnik. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Anong uri ng tulay ang malaki? Kung ang tumatawag sa kanya ay hindi isang pinagkakatiwalaang kaalyado na ngayon ay isang mataas na antas na miyembro ng Flying Eagles, maghahinala si Darnik na sinusubukan ng taong iyon na gumawa ng kalokohan sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, may nakatanggap ng video mula sa isang kaibigan. The Asterisk Man. Ano ang bagay na ito? Isang tulay ang lumitaw sa California. May nagsabi na ang mga taong makakarating sa tulay na ito ay maaaring maging engkanto kaagad. Ano? Niloloko mo ba ako? Nagsimulang sumigaw ang ilang tao. Sino ang maniniwala sa mga katawa-tawang bagay? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagsimulang makatanggap ng balita ng sunod-sunod na lumitaw ang isang malaking, sinaunang tulay. Bukod doon, mayroon ding isa pang balita na ibinahagi sa lahat. Ang isang higanteng gininto ang estatwa ni Buddha ay lumitaw din sa itaas ng Michigan sa kalangitan. Ito ay hanggang sa 1,000 metro sa himpapawid, nagniningning ng maliwanag at bumalot sa buong lungsod ng isang Buddhist chant. Bukod dito, ang balitang ito ay nakapasok na sa listahan ng mga maiinit na paksa. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Nagkatinginan ang lahat. Sa ilang kadahilanan. Naramdaman nila na ang mundo sa labas ay masyadong mabilis na nagbabago. Hindi sila makapigil sa mga oras. Normal ba ito? May makabuluhang nangyayari kaya? Maya-maya may tumawag ulit. Commander Young, may nangyaring major. May nakakatakot kay Alex Rockefeller. May isang matandang lalaki sa tabi niya na sobrang nakakatakot. Siya ay 100 beses na mas malakas kaysa kay Jade. Sa isang dagendong, napatay niya ang 3 Spirit Severing expert, 8 Profound Mystic expert, at ilang 10 ng Nascent Soul expert mula sa American Defense Bureau. Thud. Nahulog ang telepono ni Darnik sa lupa. Natahimik ang buong kwarto. Napatingin ang lahat kay Darnik na para bang nakakita ng multo. Ginoo. Young, anong nangyari ngayon? Ibinahagi ni Darnik ang balita sa lahat. Natahimik silang lahat. Paano nabubuhay ang gayong makapangyarihang tao sa mundo? Nangangahulugan iyon na ang pagkawasak ng Mount Fuji sa Japan ay hindi dahil nakakuha si Alex ng isang uri ng makapangyarihang sandata. Sa halip, ginawa ba ito ng matandang katabi niya? Ginamit ba niya ang kanyang nakakatakot na cultivation para sirain ang Mount Fuji sa kanyang sarili? Tao ba siya? Kabanata 1993. Sinubukan ng mga taong ito ang lahat ng kanilang makakaya upang idaos ang Grand Conference na pinilit ang hepe na magbigay ng mga utos. Sa katunayan, pinakialaman pa nila ang mensahe para direktang patayin ng mga miyembro ng American Defense Bureau ang kanilang mga target. Sa huli, ang kanilang mga target ay hindi man lang nakatikip sa mata. Sa oras na sapat na sila, napatay na nila ang lahat ng miyembro ng American Defense Bureau sa isang pitik ng daliri. Ang gayong nakakatakot na tao ay hindi maiisip ng ordinaryong tao. Halos pinukaw nila ang Diyos ng kamatayan. Gayunpaman, hindi alam ng mga taong ito na ang matandang lalaki ay hindi isa sa mga kaalyado ni Alex Rockefeller. Gayunpaman, kapwa ang American Defense Bureau at mga miyembro ng Flying Eagles ay hindi malinaw na nakita kung ano talaga ang nangyari noong panahong iyon. Si Richard Asterisk. Samantala, si Alex Rockefeller ay dumating sa Imperial Capital kasama si Yuno matagal na ang nakalipas. Dinala nila ang lahat mula sa pamilya Melves at nawala pagkatapos nito.
Natuklasan ni Alex na ang cultivation ni Yuno ay naging hindi mahahalata na malalim pagkatapos ng 2 maikling buwan na hindi siya nakita. May malakas na aura sa kanyang katawan. Bukod dito, ang aura na ito ay nadama na sinaunang at malawak. Para itong nagmula sa isang sinaunang Diyosa. Hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso si Alex. Elder Yuno. Gaano kalalim ang iyong cultivation ngayon? Hindi napigilan ni Alex na magtanong. Gaano kalalim? Hindi ko rin alam. Gusto mo bang tingnan ito? Napatingin si Yuno kay Alex. Bamuka ng kaunti ang bibig ni Alex. Naghinala siya na baka nanliligaw ito sa kanya. Gayunpaman, agad na nagsimulang magsalita si Yuno. Iba ang sitwasyon ko sa mga ordinaryong tao. Baka hindi mo maintindihan kung sasabihin ko sa'yo ngayon. Ngunit masasabi kong ang teleportation portal na iyong na-activate kanina ay tinatawag na Ancient Pathway. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay konektado sa isang banal na Buddhist na lupain, ang Darayanji Temple. Tiningnan siya ni Alex ng kakaiba. Hindi niya inaasahan na malalaman niya ito. Gayunpaman, hindi ito konektado sa Darayanji Temple. Sa halip, ito ay Kala Temple. Anong problema? Natatakot ka ba na baka nakawin ko ang mga gamit mo? Pinaikit ni Yuno ang kanyang mga mata. Hindi ako interesado sa mga bagay na Buddhist. Hindi lahat ay maaaring gumamit ng bagay na ito. Hindi mo namamalayan na tinanggap mo ang isang pamana ng Budista. May magiging problema para sa iyo sa hinaharap. Anong klaseng gulo? Tanong ni Alex. Gayunpaman, malamig na umungol si Yuno. Ayaw niyang sabihin sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita na ni Alex ang pasukan ng piitan na dinaanan ni Eunice Murphy. Ito ay matatagpuan sa loob ng isang lumang bahay sa Imperial Capital. Ang ari-arian ay pag-aari ng pamilya Stormer. Sa madaling salita, ang pamilya Stormer ang may kontrol sa piitan na ito. Sa oras na dumating sina Alex at Yuno, natuklasan nila ang ilang mga bangkay sa lupa sa lumang bahay na ito. May hindi tama. Napagtanto ni Alex kung ano ang mali. Nang tumakbo si Eunice sa pasukan ng piitan na ito, hindi niya pinatay ang mga tao doon. Halos nakita ito ni Alex gamit ang Seal of Past and Present Life. Isa lang sa kanila ang nasugatan ni Eunice. Pagkatapos noon, walang pakialam siyang lumabas ng lumang bahay. Sinipa ni Yuno ang isa sa mga bangkay. Nararamdaman ko ang isang masamang chi. Masamang chi. Napatay kaya sila ng tribo ng demonyo? Tanong ni Alex. Sa katunayan, pinatay sila ng tribo ng demonyo, sabi ni Yuno. Naalala ni Alex na nakilala niya ang matandang hayop kanina. Nakalabas din kaya ang matandang hayop na iyon sa pasukan ng piitan na ito. Nang maisip ito ni Alex, hindi na siya mapakali. Mabilis niyang hinayla si Yuno sa piitan at sinundan ang mga memory point na nakuha niya kay Eunice para hanapin si Zendaya Stormer malapit sa kung saan ito nakatagpo ng panganib. Si Richit Asterisk. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa gintong estatwa na 1,000 metro sa himpapawid at isang sinaunang tulay sa California. Nang ibabaw ang naturang balita sa iba't ibang platform ng media. Pagkatapos nito, ang naturang balita ay umabot sa mga headline ng iba't ibang platform ng balita sa buong mundo sa bilis ng kidlat. Nagulat ang mundo. Samantala, dahan-dahang naglakad ang isang kulot na matandang lalaki patungo sa pangunahing pasukan ng Flying Eagles Academy. Tumingin siya sa loob ng akademya gamit ang kanyang mga gintong mata. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1994. Ang matandang lalaki ay ang isang sinaunang demonyong leopardo na pumatay sa mahigit 20 eksperto sa isang dagandong sa bahay ng Rockefeller na naging mga guho. Ang gayong makapangyarihang eksperto ay kayang gawin ang anumang gusto niya sa Amerika. Gayunpaman, nakatayo na siya ngayon sa harap ng pasukan ng Flying Eagles Academy. Baka sa mukha niya ang kawalan ng katiyakan. Ito ay dahil nakita niya ang misteryosong sinaunang tulay dati. May mga bahid ng sariwang dugo sa sinaunang tulay at mayroon pang madilaw na tubig na umaagos sa ilalim nito. Samantala, sa kabilang dulo ng tulay ay ang salamin ng paghiganti na kumikinang ng maliwanag.
Hindi ba iyan ang sikat na Persephone's Folly Bridge sa loob ng Three Realms? Ito ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang banal na artifact na pag-aari ng isang sinaunang eksperto. Paano ito napunta dito sa pagkasira? Paano nakuha ng taong iyon ang ganoong bagay? Isa pa't nakakatakot ang aura na nakita ko. Sino ba talaga ang taong iyon? Ang matanda ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Maliwanag tila ito ay nasira, ngunit ang isang napakalakas na bagay ay lumitaw sa lugar na ito. Maaari bang magkaroon ng pamana ng isang sinaunang eksperto sa mga guho? O ang isang sinaunang eksperto ay nakatira pa rin sa loob ng mga guho? Nagulat ang matanda sa ideyang ito. Kung ito talaga ang kaso, ito ay magiging kaakit-akit. Lumipat ang kanyang tingin at nawala ang dalawang gintong sinag ng liwanag mula sa kanyang mga mata. Nag-transform din ang kanyang mga mag-aaral sa mga ordinaryong mag-aaral. Kung tutuusin, itinago pa niya ang masasamang chi sa kanyang katawan. Unti-unti siyang naglakad papasok ng academy. Tumayo ka dyan. Ang akademya ay isang restricted area. Hindi ka makapasok ng walang pahintulot. May pass ka ba? Pinigilan ng dalawang gwardya ang demonyong leopardo. Napatingin ang matanda sa kanilang dalawa. Ang kanilang paglilinang ay kaawa-awang mahina. Halos gusto nila ang mga langgam na kaya niyang patayin sa isang daliri. Oo. Tumanggo ang matanda. Isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Isang kulay berdeng demonic na aura ang umikot sa itaas ng kanilang magkabilang ulo. Ang dalawang academy guard na ito na responsable sa pagbabantay sa pasukan ay agad na nawala sa kanilang sarili. Buong-buo nilang sinunod ang utos ng matanda at agad siyang pinayagan. Sa katunayan, inakay pa siya nito sa loob. Hindi nagtagal pagkatapos ng paglalakad sa pasukan, nakarating sila sa free trade zone. Napakaraming tao ang nagbebenta ng mga bagay-bagay, kabilang ang mga table tasks, espiritual na damo, at sirang armas. Hindi ito ang lugar ng kalakalan ng akademya. Talaga, walang anumang magagandang bagay. Laminggalinga ang matanda sa paligid at minamaliit sila sa kanyang puso. Tunay, ang mga guho ay magiging mga guho. Kahit na nasira ang sinaunang hangganan at nabuksan ang ilang pasukan, ang mga tao ay mahina pa rin ang mga langgam kahit na nasakop na nila ang ilan sa aking mga tribong demonyo. Nang dumaan ang matanda sa isang stall, may narinig siyang nagpapalaki sa isang ibinibenta niyang halamang espiritual. Kapatid, ito ay isang makamundong espiritual na kayamanan na inagaw ko mula sa pinaghihigpitang lugar ng isang tribo ng demonyo. Alam mo ba kung ano ang tawag sa espiritual na halamang ito? Ito ay tinatawag na isang banal na espiritual na ugat. Pagkatapos ubusin ito, maaari mong linisin ang iyong espiritual na ugat na ginagawa itong mas dalisay. Ang paglilinang ay magiging dobleng epektibo. Kahit na ang malaking boss ng tribo ng demonyo ay iniisip ito bilang isang kayamanan. Hindi man lang ito nakikita ng mga ordinaryong tao. Malamig na bamantong hininga ang matanda nang marinig ito. Ang mga basurang tulad nito ay nasa buong sinaunang hangganan. Kahit na ang mga di pangunahing demonyo ay walang pakialam dito. Ang malaking boss ng isang tribo ng demonyo ay magiging baliw kung isipin ito bilang isang kayamanan. Tumangala ang nagtitinda. Hindi niya nakilala ang matanda. Hoy, matandang lalaki. Huwag gumawa ng kalokohan kung hindi mo alam kung ano ito. Nakakita ka na ba dati ng mga espiritual na halamang gamot? Mukhang wala kang espiritual na enerhiya sa iyo. Isa ka lang ordinaryong tao. Dapat janitor ka sa academy. How dare you say na mga nakakahiyang bagay dito? Bilisin mo at linisin mo ang mga palikuran mo, pakli niya. Wala akong alam tungkol sa mga espiritual na halamang gamot. Ang matanda ay tila narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa kanyang buhay. Mas alam ng mga tribo ng demonyo ang tungkol sa mga espiritual na halamang gamot kaysa sa mga tao. Kalimutan mo na. Hindi ako mapakali na makitungo sa mga hamak na nilalang tulad mo. Gayunpaman, pagkasabi niya nito, tumalikod at umalis ang estudyanteng gustong bumili ng spiritual herb kanina. Agad na nalungkot ang nagtitinda. Hoy, ang laki ng bibig mo. Sino ka sa tingin mo?
Hindi ba responsable ka lang sa paglilinis ng mga upuan sa banyo? How dare you say ako ay isang mababang tao? Sino ka kung ganoon? Ilang random na matandang lalaki. Malamig na umungol ang kulot na matanda. Gayunpaman ang kanyang paglilinang ay napakalakas. Higit pa rito, mayroon siyang iba pang mga layunin. Naturally, hindi siya mapakali na makipagtalo sa mga hanggal na tao tulad nito. Gayunpaman ang vendor na iyon ay hindi titigil sa pang-aabuso sa kanya. Nanatili siyang nakatitig sa matanda at nanunuya. Noon, may nag-advertise ng isang bagay na ibinibenta niya sa kanyang stall. Nagbebenta ng mga leopardo. Nagbebenta ng leopard cubs. Huwag palampasin ito kung dadaan ka. Ito ay mga sariwang leopard cubs mula sa isang demonyong tribo. Magagawa mo itong lockerin sa mga lansangan na parang alagang hayop kapag ito ay lumaki na. Ito ay mas malamig kaysa sa mga naglalakad na aso. Maaari mo ring kainin ang laman nito kapag ito ay ganap na lumaki. Kamangha-mangha ang lasa at mapapabuti rin nito ang iyong paglilinang. Kabanata 1995. Agad na nagalit ang matanda nang marinig niya ito. Ang kanyang orihinal na anyo ay isang matandang leopardo. Nangangahulugan iyon na ang mga batang leopard na ito ay mga miyembro ng kanyang tribo na kabilang sa nakababatang henerasyon. Nahuli sila ng taong ito at ibinibenta na parang aso. Iminungkahi pa niya ang paglalakad sa kanila na parang aso at pagkatapos ay kainin. Paanong hindi magagalit ang matanda? Pinipigilan ng matanda ang kanyang galit. Saan mo nakuha ang mga batang leopard na ito? Malamig na tanong niya. Nang makita ng taong iyon ang isang potensyal na customer, agad niyang sinimulan ang pagpapakilala ng kanyang mga paninda. Matanda, maganda ang mga mata mo sa pagpansin sa mga batang leopard na ito. Sinasabi ko sa'yo. Ang mga leopard cubs na ito ay may kakaibang background. Nahuli sila sa loob ng sinaunang hangganan. Alam mo ba kung sino ang kanilang ina? Isa siyang grade 7 leopardes. Ang mga ito ay tiyak na napakabihirang. Kung hindi nanganak ang leopards na iyon, hindi siya mahuhuli ng ating mga eksperto mula sa Flying Eagles. Grade 7 leopardes. Halos naglabas ng gininto ang liwanag ang mga mata ng matanda nang marinig niya ito. Bigla siyang nakaisip ng posibilidad at agad na hinawakan ang isa sa mga leopard cubs para suriin ito. Nang tingnang mabuti, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata na hindi mapigilan. Mga anak ko. Aniya sa nanginginig na boses. Halos tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang makita ng may-ari ng stall ang pagiging ganito niya ay bigla siyang napakunot ng noo. Baliw kaya ito? Kung sa tingin mo ay mga anak mo ang mga leopardo na ito, ibig bang sabihin ay hayop ang tingin mo sa iyong sarili? Tanong niya. Hoy, matandang lalaki. Bakit ka umiiyak? Bilisan mo at ibalik mo ang mga leopardo kong anak. Kung ayaw mong bilhin ang mga ito, huwag hawakan ang mga ito. Ibaba mo sila. Siya ay sumigaw. Paanong bumitaw ang matanda? Iyon ay dahil ang mga leopard cubs na ito ay ang kanyang mga bagong silang. Ang demonyong leopard na ito ay talagang may makabuluhang background. Siya ang gobernador ng isang lungsod sa kaharian ng demonyo sa loob ng sinaunang hangganan. Ang base na kinuha ng Flying Eagles ay isa sa mga tribo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Iba ang pamamahala ng tribo ng demonyo sa mga tao. Ito ay napakadali. Bukod dito, mayroon silang malawak na mga rehiyon at ang komunikasyon ay hindi kailanman maginhawa. Kahit na ang labanan sa sinaunang hangganan ay nagpatuloy sa loob ng 30 taon, siya, ang gobernador, ay kamakailan lamang nalaman ang tungkol dito. Sinama niya ang kanyang asawa upang tingnan ang mga bagay-bagay at itinuring niya ito bilang isang bakasyon. Hindi niya akalain na maaantala siya dahil sa isang bagay na nakatagpo niya sa kanyang paglalakbay. Dahil dito, nawala siya ng ilang buwan. Lumalaki at lumaki ang tiyan ng kanyang asawa. Ito ay hindi maginhawa para sa kanya upang lumipat sa paligid. Kaya naman, dumaan siya sa sinaunang hangganan patungo sa mga guho ng tao upang suriin ang mga bagay sa kanyang sarili. Hindi niya alam, ang kanyang asawa ay nagsilang ng mga leopard cubs sa panahong ito.
Ang kanyang asawa at mga anak ay nahuli pa ng mga tao. Paanong hindi siya magagalit? Hindi lang niya ibinaba ang leopard cub kundi ikinaway pa niya ang kanyang kamay at dinampot ang lahat ng natitirang leopard cubs. Natural, hindi natuwa ang may-ari ng stall at patuloy siyang sumisigaw. Sa sandaling iyon, ang espiritual na nagtitinda ng halamang gamot noon ay nakahanap ng pagkakataong makapasok. Napalabas ang matandang ito. Sa tingin ko siya ay malamang na may sakit sa pag-iisip. Inaagaw niya ang mga gamit mo. Pagkasabi pa lang niya nito ay bigla na lang sumulpat ang matanda at napahawak sa lalamunan ng leopard cub vendor. Dalhin mo ako sa ina ng mga batang leopardo na ito. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na. Naramdaman ng nagtitinda na parang ang kamay ng matanda ay isang matigas na piraso ng banal na bakal na hindi man lang niya mabaluktot. Malakas siyang sumigaw ng tulong. Noon, may dumaan na law enforcement team. Agad silang sumugod. Pakawalan. Bawal ang away sa loob ng akademya. Sino ka? How does you attack one of our students? Bitawan mo agad. Otherwise, don't blame us for what we'll do to you, sigaw ng team leader. Wham! Sinipa ng matanda ang taong iyon at pinalipad. Ang taong iyon ay agad na sumabog sa hangin at isang madugong ambon ang lumitaw sa kalangitan. Ang nagtitinda ng espiritual na halamang gamot ay biglang nakaramdam ng pag-ibig sa espiritual na antas. Napasigaw siya sa takot. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1996. The Asterisk Man. The Asterisk Man. Anong nangyari? Sino ang matandang ito? Bakit ba napaka-ruthless niya? How dare he pumatay ng miyembro ng law enforcement team sa Flying Eagles Academy? Pagod ka na bang mabuhay? Nagsimulang sumigaw ang mga tao sa Free Trade Zone. Ang Flying Eagles Academy ay unang inihanda para sa mga mag-aaral na magsanay para sa labanan. Bagamat hindi natatakot ang mga estudyante sa away at kamatayan, labis silang nabigla sa inasal ng matanda. Palihim na umiling ang di mabilang na tao. Hindi magkakaroon ng magandang wakas ang matandang lalaki sa pagpatay sa isang miyembro ng pangkat na nagpapatupad ng batas sa Flying Eagles Academy. Hindi nagtagal, sumugod ang iba pang miyembro ng law enforcement team para hulihin ang matanda. Gayunpaman, sila ay masyadong walang muwang at masyadong padalos-dalos. Paano nila mahuhuli ang isang taong kayang pumatay ng isang miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas sa isang sipa ng ganoon kadali? Ang puso ng matanda ay napuno na ngayon ng walang katapusang galit at ang pamatay na hangarin sa kanyang dibdib ay lumakas ng husto. Pumulwak ito laban sa mga miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas tulad ng lakas ng Milky Way. Natapakan ng matandang lalaki ang kanyang paa sa lupa at naging dahilan ng pagbangon ng mga piraso ng basag na bato mula sa lupa. Pif! Ang mga nabasag na batong ito ay mas malakas pa sa mga bala. Matapos tumaas sa himpapawid, ang mga batong ito ay tumusok sa ulo ng bawat miyembro ng pangkat na nagpapatupad ng batas. Agad silang duguan hanggang sa mamatay. Natahimik ang lahat. Natigilan ang tindera ng leopard cub. Anong klaseng nilalang ito? Bumagsak pa sa lupa ang nagtitinda ng espiritual na damo na may takot sa mukha. Hindi niya akalain na ang matandang ito ay ganito kalakas at walang awa. Isang himala na nabubuhay pa siya matapos magsalita ng ganoon tungkol sa matanda. Sa totoo lang, hindi mapakali ang matandang demonyong leopard na harapin siya. Sa sandaling iyon, humigpit ang hawak ng matandang demonyong leopard sa tindero ng leopard cub. Dalhin mo ako sa kanya. If you dare to delay another second, I'll make you regret ever being born, galit niyang sigaw. Tumulo. Sa sobrang takot ng vendor ay naiihi niya ang sarili sa pantalon. Siya ay nasa Soul Refining Tower. Agad niyang sabi na may takot sa mukha. Dalhin mo ako dyan. Utos ng matandang demonyong leopardo. Oo. Kinuha ng matanda ang isang holo sa lupa at inilagay ang mga anak ng leopard sa loob. Malamang ay ginamit niya ito para buhatin ang mga batang leopardo. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang nagtitinda at hinanap ang Soul Refining Tower. Samantala, naging ligaw ang mga tao sa Free Trade Zone.
Sunod-sunod silang nagpadala ng mga mensahe. Naturally, ang taong pinakamabilis na kumilos ay ang bantay ng pasukan. Isang matandang lalaki ang sumugod sa langit. Ang matandang ito ay hindi si Uncle Drake. Sa halip, ito ay isa pang matandang lalaki na humigit kumulang sa kanyang 50. Pagkatapos pumunta ni Uncle Drake sa Japan kasama si Alex Rockefeller at ang fairy doctor, bumalik siya at sumama kay Martin E. Mayer para gumawa ng ibang bagay. Bagamat ang matandang ito na responsable sa pagbabantay sa pasukan ay hindi kasing lakas ni Uncle Drake sa mga tuntunin ng paglilinang, siya rin ay isang napakalakas na matandang lalaki. Ang kanyang paglilinang ay nasa yugto ng Spirit Severing. Sa sandaling lumitaw ang matanda, may nagsimulang sumigaw, Mr. Stevenson, bilisan mo at tanggalin ang haltak na iyon, siya ay talagang nang ahas na pumatay ng mga tao sa Flying Eagles Academy. Pinatay niya ang buong pangkat ng pagpapatupad ng batas. Masyado siyang malupit. Tama iyan. Ang isang tulad niya ay dapat hiwa-hiwain. Boom! Tarat-tarat. Sumugod ang matandang tagapag-alaga. Pagwala. Lumingon ang matandang demonyong leopard at sumigaw. Saktong pagbuka niya ng kanyang bibig, ang masasamang chi ay natipon sa kanyang bibig. Isang gintong sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang bibig. Ito ay mas maliwanag kaysa sa araw at ang mga tao ay hindi maaaring panatilihing bukas ang kanilang mga mata. Samantala, ang liwanag na sinag na ito ay tumama sa matandang tagapag-alaga. Agad na nagsingaw ang katawan ng matandang tagapag-alaga. Sinira nito ang mahigit 10 estudyante ng Flying Eagles Academy hanggang ilang daang metro sa likod ng matanda. Lahat ng naruroon ay natigilan at nagkaroon ng patay na katahimikan. Ang isang pakiramdam ng takot ay kumalat sa puso ng lahat. May major na malapit ng mangyari. Ito ang naisip ng lahat. Sa puntong ito, walang nang ahas na lumapit. Nakatingin lang sila sa malayo. Natatakot silang lahat sila ay mamamatay kapag muli siyang sumalakay. Kabanata 1997. Sa panahon ng proseso, maraming iba pang mga instruktor mula sa akademya ang sumugod. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Lahat sila ay pinatay ng matandang demonyong leopardo. Ang mga bagay ay ganap na nawala sa kamay. Ang buong Flying Eagles Academy ay napuno ng mga tunog ng mga taong sumisigaw. Sunod-sunod na ipinadala ang mga mensahe. Maging ang forum ng akademya ay napuno ng gulat. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Tumunog ang mga kampana ng akademya. Parang napaka-urgent. Ito ang unang antas ng alarma na ipapatunog pagkatapos ang akademya ay makatagpo ng isang mataas na antas ng banta. Si Linda Jackson ay nasa loob pa rin ng Flying Eagles Academy at narinig niya ang tunog ng mga kampana. Dali, pumunta ka sa ligtas na lugar. May humila kay Linda at tumakbo palabas. Ito ang emergency drill ng Flying Eagles Academy. Sa sandaling lumitaw ang isang napakalakas na kaaway sa akademya, bubuksan nila ang safety bunker. Maaaring pansamantalang magtago sa loob ang mga estudyante. Samantala, nakatanggap din ng mga mensaheng pang-emergency ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa Amerika at Flying Eagles. Bilang commander na may pinakamataas na posisyon sa Flying Eagles, natural na natanggap din ni Darnick Young ang mga mensahe. Nabigla siya. May pumasok sa Flying Eagles Academy at nagsagawa. Isang patayan. Galit ba ang taong iyon? Agad nagpadala si Darnick na maraming miyembro ng Flying Eagles para tumulong sa akademya. Samantala, natagpuan na ng matandang demonyong leopard ang Soul Refining Tower. Matapos ang isang sulyap ay natitiyak niyang nasa loob na talaga ang kanyang pinakamamahal na asawa. Rosalie, Rosalie. Sigaw niya. Ang dumadagandong na apoy sa Soul Refining Tower ay tumaas kamakailan. Ang babaeng leopard na nagngangalang Rosalie ay kakapanganak pa lamang bago siya nahuli. Nasugatan pa siya ng husto. Ngayon, nakakulong siya sa loob at halos wala ng buhay. Honey, hayaan mo na ako. Pumunta at hanapin ang mga bata. Halika at hanapin mo ang mga anak natin, mahina niyang tawag mula sa loob. Rosalie, Rosalie, nahanap ko na ang mga bata. Di ba 5 sila? Tanong ng matandang leopardo. Ha? Bakit 5 lang? Wala bang 7? 7.
Dalawa ba ang nawawala? Agad na sinunggaban ng matandang leopardo ang nagtitinda. Pagsalita ka. Nasaan ang dalawa pa? Ang nagtitinda ay galit na umiling. Ay, hindi ko alam. Binigay sa akin ng tito ko. Kaya ba niya ibinigay ang mga ito sa iba? Dagendong. Hindi na napigilan ng matandang demonyong leopardo ang kanyang galit. Ang kanyang nagngangalit na masasamang chi ay pinakawalan at agad na nagdulot ng mga pagsabog sa radius na 300 metro. Samantala, ang nagtitinda na iyon ay nabuwal kaagad sa ambon ng dugo. Pagkatapos nito, agad na nagsimulang salakayin ng matandang demonyong leopard ang Soul Refining Tower. Gayunpaman, ang Soul Refining Tower na ito ay hindi karaniwan. Kahit na ang demonyong leopard na ito ay napakalakas, hindi niya ito mapipilitang buksan ng hindi gumagamit ng tamang paraan. Nagulat din ito sa kanya. Maliwanag, ang mga guho ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Siguradong maraming bagay ang hindi niya naiintindihan. Ang mga kayamanan na tulad nito ay tiyak na espiritual na kayamanan. Sa katunayan, mayroong kahit isang banal na artifact. Ito ay isang lupain ng mga kayamanan. Pinakamahalaga, kakaunti ang mga eksperto. Tererat tererat. Boom boom boom. Tererat tererat. Boom boom boom. Habang ginagamit ng matandang demonyong leopard ang kanyang buong puwersa para salakayin ang Soul Refining Tower, ilang miyembro ng Flying Eagles ang dumaan. Isang malaking labanan ang sumiklab kaagad. Nag-transform ang matandang demonyong leopard sa kanyang tunay na katawan. Pagkatapos magpakawala ng ilang dagendong, pinalibutan siya ng blade energy at hindi mabilang na chi energy ball ang nagbanggaan sa isa't isa. Ang mga taong ito mula sa Flying Eagles ay talagang may kakayahan at mayroon din silang mga disenteng kayamanan. Higit pa rito, nalampasan nila ang matandang leopardo na kailangan ding protektahan ang kanyang mga anak ng leopardo. Ito ay magiging matigas. Hindi nagtagal, nasugatan ang likod ng matandang demonyong leopard. Napunit ang kanyang balat at nalantad ang kanyang laman. Ito pala ay isang demonyong leopard. Nakatakas ba ito sa sinaunang hangganan? Patayin mo. Kakain tayo ng leopard meat para sa hapunan ngayong gabi. Nagalit ang matandang demonyong leopardo. Matapos umungol ng galit, nagpaputok ito ng malakas na sinag mula sa kanyang bibig at agad na pinatay ang isang dosenang eksperto sa Flying Eagles. Pagkatapos nito, dinala niya ang mga anak ng leopardo bago sumugod sa kaliwat kanan habang pinapatay ang sinuman sa kanyang daan. Sa wakas, nakalabas na sila sa bilog. Protektahan ang asawa ko. Pagkaraan ng 7 araw, pangungunahan ko ang hukbo ng tribo ng demonyo upang salakayin ang lungsod na ito. Kung hindi mo ibabalik ang asawa ko, lilipulin ko kayong lahat. Sumigaw siya. Pinatay ng matandang demonyong leopard ang kanyang paraan palabas ng Flying Eagles Academy kasama ang kanyang mga anak ng leopard. May daanan ng dugo sa daan. Pinatay niya ang sinuman at sinira ang anumang gusaling nakita niya. Nagawa niyang gumuho ang hindi mabilang na mga gusali sa isang pagtapak ng kanyang mga paa. Mayroong hindi mabilang na pagkamatay sa akademya. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1998. Sa sandaling ito, ang bawat estudyante sa Flying Eagles Academy ay nanginginig sa takot. Ito ay masyadong nakakatakot at masyadong malakas. Hindi dapat lumitaw ang ganoong nilalang sa lugar na ito. Ito ay halos isang cheat. Ilan sa mga estudyante at instructor na natamba ng matandang leopardo na demonyo ang pinakamalas. Namatay sila sa pakikipag-ugnay at hindi sila makalaban. Ipinakita ng matandang demonyong leopardo ang kanyang tunay na anyo at ang mga gintong sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan na kasing taas ng isang gusali. Ang kanyang mahabang buntot ay ang kanyang pinakamatulas na sandata. Ang isang paghampas ng kanyang buntot ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng isang gusali sa lupa. Kahit na ang mga estudyanteng nagtatago sa safety bunker ay naramdaman ang pagyanig sa paligid. Parang nagkaroon ng malakas na lindol. Nang matapos na ang lahat, lumabas ang mga estudyanteng ito sa safety bunker. Nang makarating sila sa labas at makita ang kanilang paligid, lahat sila ay natulala. Kumuha ang mga gusali at may mga butas sa lupa.
Ang ibabaw ng lupa ay lumubog ng mahigit 10 metro ang lalim sa paligid ng Seoul Refining Tower. Tanging ang lupa sa ilalim ng Seoul Refining Tower ang nanatiling buo. Nanatili itong patayo sa gitna ng malaking hukay na hugis mangkok. Mabilis na nakarating ang balita tungkol sa nangyari dito sa matataas na miyembro ng Flying Eagles at sa matataas na opisyal ng gobyerno sa Amerika. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga investigador ang pumasok sa Flying Eagles Academy. Gumamit sila ng iba't ibang mga tool upang suriin ang kapaligiran at gumawa ng ilang mga kalkulasyon. Sa huli, sila ay dumating sa isang solong conclusion, ang Amerika ay malapit ng harapin ang isang malaking sakuna. Ang mapanirang kakayahan ng taong iyon ay tiyak na lumampas sa isang eksperto sa Tribulation Crossing. Malamang na mataas siya sa ranggo ng Tribulation Crossing at ang pinakamalakas na miyembro ng tribo ng demonyo na may marangal na katayuan. Sa pagkakataong ito, malamang na lumitaw siya sa Amerika upang mangalap ng intel. Makalipas ang 20 minuto, nagsagawa ng emergency meeting ang gobyerno, Flying Eagles Academy, at iba't ibang grupo ng militar. Sa sandaling iyon, biglang may naalala ang isang high-level member ng Flying Eagles na nasa eksena kanina. Maghintay lang ng saglit. Naaalala mo ba ang sinabi ng demonyong leopard bago ito umalis? Iniling nito sa amin na ibigay ng ligtas ang kanyang asawa. Ngunit ang babaeng leopard ay malubhang nasugatan ngayon. Hindi na siya mabubuhay ng mas matagal sa Seoul Refining Tower. Kung mamatay siya, bilis, palabasin mo siya. May sumigaw. Ito. Baka medyo nakakalito ito, natatakot ako. Ang Seoul Refining Tower ay ang pinong kayamanan ni Principal Henderson. Ngayong wala siya dito, hindi namin talaga makontrol. Matagal nang hindi nakakandado ang babaeng leopard na iyon sa loob. At least, kailangan niyang manatili sa loob ng 3 araw bago natin siya palabasin. Totoo kaya ang sinabi nito? Aakayin ba talaga nito ang hukbo ng tribo ng demonyo na salakayin tayo pagkatapos ng 7 araw? Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita si Darnik Young. Huwag mong takutin ang iyong sarili. Ang labanan natin sa sinaunang hangganan ay tumagal ng 30 taon. Hindi pa ba natin alam ang sitwasyon sa loob? Karamihan ay mga demonyong hayop. Paano magkakaroon ng hukbo ng tribo ng demonyo? Tinatakot lang kami ng Beastard na iyon. Ano ang iminumungkahi mo, Commander Young? Tanong ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sasabihin ko na ang demonyong leopard ay talagang kakampi ni na Jade at Alex. Marahil si Jade ang nagpalaki nito. Hindi ba natin nakita ang demonyong leopard na iyon na nakatayo sa tabi ni Alex sa California? Pinatay pa niya ang napakarami nating mga tao. Si Alex ay alagad ni Jade. Malamang na ito ang paraan ni Jade sa paghihiganti matapos mawala ang kanyang posisyon bilang commander. Mayroon akong 2 mungkahi. Una, magpapadala kami ng malaking hukbo para magbabantay sa sinaunang hangganan. Pangalawa, mag-uutos ka agad na gawing mga kriminal sina Jade at Alex sa buong mundo. Ang 2 taong ito ay nakipagtulungan sa tribo ng demonyo para saktan ang mga tao. Sila ay halos pampublikong kaaway ng lahat ng tao. Hanggat nahuli natin sila, ang leopard na demonyong iyon ay natural na hindi maaaring magdulot ng anumang gulo, sabi ni Darnik. Paano ang babaeng leopard? Dapat ba natin siyang bitawan? May nagtanong. Malamig na tawa ni Darnik. Bakit natin siya pakakawalan? Hindi ba siya magiging banta sa atin? Dati, mahina lang ang babaeng leopard na iyon dahil kakapanganak pa lang nito. Kapag pinalabas namin siya, makikipagkita lang siya sa lalaking leopardo na iyon. Sa panahong iyon, sila ay tunay na magiging walang talo. As long as we keep the leopardess here, that Beastard will be careful of hurting her. Anyway, hindi nito alam kung patay o buhay ang babaeng leopardo. Dahil dito, tiningnan niya ang ilang kinatawan ng pamilya sa gobyerno. Ano sa inyong palagay? Agad namang tumanggo ang isa sa mga kinatawan bilang pagsang-ayon. Tama si Commander Young. Sumasang-ayon ako. Nang may nangunguna, sumabay na rin ang iba pang opisyal ng gobyerno. Agree din ako dito. Si Jade ang pinagmulan ng lahat ng problemang ito.
Dapat nating pagbutihin ang ating mga puwersa upang mahuli ang babaeng ito sa lalong madaling panahon. Hindi na natin siya papayagang gawin ang gusto niya. Tama iyan. 30 taon na ang nakalipas. Ipinakita ni Jade ang kanyang sarili na parang isang bayani. Sa totoo lang, nililinang lang niya ang kanyang lakas. Ang gobyerno ng Amerika ay namuhunan ng maraming lakas tao at mga mapagkukunan, ngunit may ilang mga pagbabalik sa huli. Siya lang ang nakinabang sa lahat ng ito, pati na rin ang core team niya. Hindi siya bayani. Siya ay isang sinungaling. Tama iyan. Dapat nating ipahayag ito sa publikong Amerikano. Ibigay sa amin ang lahat ng nakakita sa kanya ng impormasyon kung nasaan siya. Kabanata 1999. Naging hindi mapakali ang buong grupo. Ang emergency na pagpupulong ay naging pagsubok laban kay Jade Benmore. In the end, natuloy din ang proposal. Makalipas ang kalahating oras, sina Jade at Alex Rockefeller ay nasa listahan ng mga wanted na kriminal. Naglakbay ang balita sa buong Amerika. Bukod dito, inihayag ito sa lahat ng media sa mundo. Sina Jade at Alex ay inilarawan bilang anti-social culprits. Biglang sumabog muli ang balita. Marami sa mga kaibigan ni Jade at Alex ang nabigla. Gayunpaman, parami ng parami ang nakiisa sa pagsisikap na hanapin sina Jade at Alex. Pagkalipas ng 2 araw, wala ni isa sa kanila ang natagpuan. Para bang tuluyang nawala sa mundo sina Jade at Alex. Si Richie Asterisk. Samantala, sa wakas ay dumating sina Alex at Yuno sa punong minsang sinandala ni Zendaya Stormer, pati na rin kung saan naganap ang labanan. Iyon ay isang trahedya. Halata pa rin ang mga bahid ng dugo sa lupa. Maraming mga bangkay ng demonyong hayop ang nakatambay. Ang pinakalaganap ay isang uri ng lobo na may malalaking katawan. Halos 4 na metro ang haba nila at puro puti ang kanilang mga katawan. Mayroon ding mga kakaibang demonyong hayop na ganap na itim at mukhang hybrid ng mga leon at baboy. Ito ay isang Frostblade Wolf. It's of the cryo element, itinuro ni Yuno ang bangkay ng lobo sa lupa at sinabi. Pagkatapos nito, itinuro niya ang isang itim. Ito ay isang bloodthirst swine. Mayroon itong malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Tumingin si Yuno sa paligid. Mukhang hindi mahina ang cultivation ng babae mo. Nagawa niyang pumatay ng napakaraming high-tier na demonyong hayop ng mag-isa. Siya ay hindi bababa sa isang eksperto sa spirit severing. Paghihiwalay ng espiritu. Ganoon ba siya kalakas? Sandaling natigilan si Alex. Noong una siyang iniwan ni Zendaya Stormer at dumating sa piitan, mayroon lamang siyang kaunting lakas sa pag-iisip. Nakuha lang niya ang ilan sa mga diskarte sa paglilinang ng lakas ng isip ni Alex. Sa totoo lang, hindi man lang siya maituturing na martial artist. Siya ay halos walang kapangyarihan. Kung alam ni Alex na ganito kadelikado ang lugar na dapat niyang puntahan, hindi siya nito papayagang pumasok. Matapos maghanap sa paligid at hindi mahanap ang bangkay ni Zendaya, medyo gamaan ang pakiramdam ni Alex. Buti na lang hindi niya nahanap. Pero saan siya nakatakas? Labis na pag-aalala ni Alex. Noon parang may natuklasan si Yuno. Tumating siya sa isang lugar kung saan bitik-bitik ang lupa. Pagkatapos tumingin sa paligid, lumundag siya sa hangin at lumutang doon. Halika at tingnan mo, sabi niya. Napatalon din si Alex sa ere. Pagkababa niya ay nagulat siya. Nakita niya na ang napakalaking lugar na may ngipin ay talagang isang napakalaking bakas ng paa. Ang bakas ng paa ay hanggang sa 100 metro ang haba. Gaano kalaki ang demonyong hayop para maging ganito kalaki ang yapat nito sa lupa? Pinaikit ni Yuno ang kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, ang bagay na nag-iwan sa bakas na ito ay isang uri ng demonyong unggoy na kilala bilang Vajra Demonic Ape. Sa ganoong kalaking bakas ng paa, hinuhulaan ko na ito ay hindi bababa sa isang antas ng 8 demonyong hayop. Level 8. Gaano kalakas iyon? Tanong ni Alex. Ito ay katumbas ng isang eksperto sa Tribulation Crossing. Sagot ni Yuno. The Asterisk Man. Kung ganoon, kung mabangga ito ni Zendaya, maaari bang? Buhay pa kaya siya? Tanong ni Alex. Tawag.
I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2000. Nataranta si Alex Rockefeller. Paano kaya ni Zendaya Stormer na hawakan ang ganoong kalaking demonyong unggoy ng mag-isa? Naalala ni Alex na si Jade Benmore ay nakipaglaban sa mga demonyong hayop sa sinaunang hangganan sa loob ng ilang dekada at maaaring nakita niya ang mga sinaunang higanteng demonyo. Agad niyang binuksan ang pintuan ng Kala Temple at tinawag si Jade mula sa loob. Ano ang demonyong unggoy? Tanong ni Jade. Nakapagtataka, tila natulala si Jade sa pangalang ito. Hindi pa niya ito narinig lalo na't nakita niya ito. Nang lumukso si Jade sa hangin at makita ang kumpletong bakas ng paa, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking bakas ng paa? How tall is this giant unggoy? Tanong ni Jade. Ang mga demonyong unggoy, ang Vajra Demonic Apes, ay nagmula sa sinaunang panahon. Ang mga ito ay itinuturing na prehistoric mutant. Kahit na sa prehistoric mutant realm, sila ay nasa tuktok ng food chain. Ang pinakamalakas sa mga demonyong unggoy ay maaari pang maging mga Diyos na kayang sirain ang isang planeta sa isang suntok at durugan ang kalawakan sa isang tadyak ng kanilang paa, paliwanag ni Yuno. Parehong natulala sina Alex at Jade sa narinig. Sa sandaling iyon, habang mas matagal ang pagtingin ni Jade kay Yuno, mas pamilyar siya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naalala ni Jade. Hindi ba ikaw ang anak ng mayor ng Michigan? Paano mo malalaman ang lahat ng mga bagay na ito? Ang iyong paglilinang, malamig na tinignan ni Yuno si Jade. Kahit na mas mataas ang cultivation ni Jade kaysa kay Yuno ngayon, hindi pa rin siya gaanong mahalaga sa mga mata ni Yuno. Mapapatay ni Yuno si Jade sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya na parang langgam. Hindi rin mapakali si Yuno na sagutin ang tanong ni Jade. Sa halip, kinausap niya si Alex. Kung talagang nakabangga ang babae mo sa isang demonyong unggoy, ikinalulungkot kong sabihin na malamang napatay na siya. Ang mga demonyong unggoy ay mabangis. Nilamon nila ng buo ang babae mo. Naging malamig ang ekspresyon ni Alex. Tumanggi siyang maniwala dito. Bago ko mahanap ang bangkay niya, ayaw kong maniwala. Hindi rin ako susuko, sabi ni Alex. Naghanap silang tatlo sa paligid. Matapos maghanap sa 50 milyang radius sa loob ng kalahating oras, wala pa rin silang makitang bakas ng Zendaya o ng kanyang bangkay. Sa katunayan, hindi man lang sila nakabangga ng kahit anong demonyong hayop. Napakatahimik sa radius na ilang dosenang milya. Kung dito talaga nagpapakita ang mga demonyong unggoy, napaka-normal na hindi makakita ng ibang demonyong hayop. Iyon ay dahil para sa iba pang mga demonyong hayop, ang isang demonyong unggoy ay katulad ng hari ng mga hayop. Ang buong lugar sa loob ng 100 milya ay kabilang sa teritoryo nito. Ang ibang demonyong hayop ay tatakas sa takot pagkatapos maamoy ang pabango nito, sabi ni Yuno. Pinag-isipan ito ni Alex ng 10 segundo. Agad siyang nagpasya na sundan ang higanteng yapat ng demonyong unggoy. Kung talagang nilamon ng demonyong unggoy si Zendaya at ang sanggol sa kanyang tiyan, ipaghihiganti sila ni Alex kahit anong mangyari. Kumunat ang noo ni Yuno. Rockefeller brat, pag-isipan mong mabuti. Iyon ay isang demonyong unggoy. Ngayon, ito ay hindi bababa sa isang antas ng 8 demonyong hayop. Malamang na ito ay antas siyam. Higit pa rito, nagdadala ito ng mutated bloodline at mayroon din itong natural na maladyos na talento ng isang demonyong unggoy. Kahit na ang isang eksperto sa peak revelation crossing ay mamamatay na may 70% na posibilidad na labanan ito. Baka mamatay ka. Umiling si Alex. Since nandito na ako, I can't possible give up. Marahil buhay pa siya at naghihintay na iligtas ko siya. Pwede kayong dalawa dito. Marahil maaari kang pumunta sa Kala Temple at magtago sa ngayon. I'll go on my own, sabi ni Alex pagkatapos ng isang pause. Tumawa si Jade at ipinatong ang isang kamay sa balikat niya. Ikaw ang aking alagad. Nasa panganib ang iyong asawa at anak. Bilang iyong Panginoon, hindi ako maaaring tumayo ng walang ginagawa. Huwag mag-alala. Kahit yung yungib ng leon, ihahanda ito ng iyong amo. Sabi niya. Salamat Master, tumingin si Alex kay Jade at sinabi.
Nagkibit balikat si Yuno. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi kita papayuhan laban dito. Anyway, wala akong pakialam. Kahit hindi ko matalo, hindi magiging problema sa akin ang pagtakas, she said. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, sinundan agad ng tatlo ang mga yapak patungo sa kanluran. Ang mga bakas ng paa ay kakaibang malaki. Malaki rin ang distansya sa pagitan ng bawat bakas ng paa at maaari itong umabot sa 1,000 metro. Sa katunayan, ang ilan ay mas malayo pa. Kinailangan ni Alex at ng iba pa na lumipad ng mas mataas sa kalangitan upang mahanap ang susunod. Habang nauuna sila, mas nagulat si Alex. Till then.